Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers Kung makakarinig ka pa, dapat nga, pasalamat kayo, may trabaho kayo, di ba? Kaysa naman wala. Parang gano'n na lang ba, di ba? Na parang dalawang option lang, walang trabaho o may trabaho, pero sobrang hirap naman. Wala bang third option na mas okay naman mapagod pero di ba sana well compensated. Ganun yung naririnig ng mga sentimento din ng mga trabahador. Wala namang problema na gusto sa ka ng ganito, mag-OT ka, pero basta livable ba yung wage na tinatawag? I love you. Ewan ko, wala pa tayo doon. So, yan, puro tayo na siya yun. Buti may man eh. Tsaka, ano din, baka isipin na naman ng iba, umalis na lang kayo dito, puro kayo reklamo sa Pilipinas, di ba? Hindi ako galit. Saka, matagal na ganyan yung Pilipinas, hindi na kayo nasanay. Mga walang kwentang mga pananaw eh. Dapat dyan, nagkulong lang sa bahay, no? Gumagamit lang ng oxygen eh. Para sarili lang iniisip, diba? Walang... Siguro may mga ganong sagot, diba? Ako naman, nagagaling ako kasi nako-compare ko yun sa ibang bansa na nabisita ko at the same time, doon sa mga kakilala kong nag-a-abroad, na yun yung sentimento din na kami pag nagtrabaho kami dito, wala na kaming iisipin. Uuwi na lang kami, tutulog, tapos okay na uli, pasok uli. Yung iba nga, may option pa mag-part-time kasi yung ibang work nila, mga 4 hours lang, pero buhay ka na. So, may option ka pa to have another job na 4 hours din. Surplus na, parang gano'n. Kaya nga. Hindi pa ako lasing. So, sa kanila, yung stress sa kanila, yung stressor sa kanila, konti lang eh. Unlike dito sa Pilipinas, ang dami. Weather, yung parking mo, yung iiwan mo dun sa bahay, yung bahay mo, yung bills mo. Sa kanila, trabaho lang, bayad bills, tapos pahinga, gala. Alam mo yun? Kasi, baba na cost of living, tapos may magandang pasahod. So, hindi siya ganun pa-stress. Kaya di rin nakapagtataka. Mataas ang chance yung life expectancy ng mga Pinoy. Umikli. Unlike sa ibang bansa na kasi hindi quality mas yung chill, diba? Hindi quality yung nakukonsume. Actually, sir, may dagdag ako isa pag sa tingin ko. Itong mga online marketing, online job na to, tingin ko isa rin siyang sign na mahirap sa Pinas kasi walang opportunities. Pero thankfully, may other opportunities sa ibang bansa. Yung tinatawag na virtual assistant, di ba? Parang nauso yan eh. Check ako sa FB minsan. May malalaking groups na for virtual assistants, paano ka makakahanap ng ganun, ano yung mga i-expect mo. So, isang sign din na dahil hindi ganun kaganda opportunities dito sa Pinas, yung iba, nakakahanap ng ganun. Buti na lang, kahit paano may ganun. Cheers, pare. May ganung opportunity galing sa labas kasi. Okay, dito nila, dollars. Malaki din malaki din. Ayun. So, tayo sa question, sir. Ay, di ba wala tanong yan? Walang tanong. Ano lang, science lang. Sabi naman. Science lang. Parang science of times. Magugunaw na mundo sila. So, yung tanong is, bakit maraming mahirap na Pilipino? Tanong ko din yun eh. Mahirap din ako eh. Ano masagutin niya? Hindi naman siguro kailangan na kailangan maging mayaman ka para sagutin yung tanong ngayon. Well. Hindi mo naman kailangan na maging successful ka. May ganito kang ari-arian, property, savings o investment para sagutin yun. So, parang sa yung perspective, sa yung tawag dito, observation. Yeah. Bakit maraming mahirap na Pilipino? Excuse me lang pare excuse me. Pag yan yung napag-uusapan, naalala ko lagi yung meme sa FB. Yung picture na magsasaka na tapos may caption na tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mong tamad ako. Kasi parang yung context nun, may parang prevailing na pananaw sa atin na kaya ka mahirap dahil tamad ka. Diba, ganun yung mga madalas sa
marinate. No, well, sa ibang kaso naman, totoo naman na yung katamaran ay maring cause din talaga ng kahirapan. Kasi halimbawa, malakas ka, may kakayahan ka namang maghanap buhay o kaya mag-apply pero hindi mo ginagawa. So talagang yun, kasalanan mo yun, huwag may isisi sa iba. Pero may ibang case din kasi na kahit anong sipag mo, tulad nga magsasaka, pero dahil sa kinalalagyang structure o economic o social, hanggang doon ka lang. Diba parang sa digdig ba tawag o ceiling? Ceiling. Hindi ka pwedeng magmalaki kung yung ceiling mo hanggang dyan. Hindi ka pwedeng kasi mababago ka, parang something like that. 5 mucho, normal pa ako. Totoo na pwedeng cause ng kahirapan, katamaran, pero hindi siya applicable sa lahat. Dahil yung iba, nagja-juggle nga na iba't ibang trabaho, halos magkanda kuba na, pero wala pa din. Halimbawa, mahilig ako makipagkwentuhan minsan sa mga taxi driver. Tatanong ko, ilang oras sila bumabiyahe, magkano kinikita, yung malinis na, ibig sabihin, labas na gas, labas na boundary, talagang mauuwi na nila. So, iba-iba, pero typically, ang sinasabi nila, for about 12 hours or more na biyahe, Spicy hotdog order ko ikita sila siguro, masaya na sila lumagpas ng 500. So, isipin mo naman yung trabaho, grabe namang in-spend na time sa trabaho. So, hindi mo pwede sabihin, kaya ka mahirap, tamad ka kasi ginagawa nila lahat It's just that, yun yung limitation na set sa kanila. Yung iba naman, sabi, hindi kayo kasi dumidiskarte Di ba, may Manny Pacquiao na stories, yung mga rags to riches na ba't sa ganito. Pero kung titignan nyo, exemption nga yung ganoon So, ako personally, ang tanong ko, di ba pwedeng hindi siya parang exemption, hindi ba pwedeng walang matinding pumipigil sa atin na maabot yung ganong katiwasayan o ginhawa na para ba kailangan na lang lagi natin dumiskarte. So yun yung nakakalungkot lang din na siguro sa pagbabasa ko naman maaari may influence din daw yung sinasabi sa magbabanggit ako ng ilang pangalan ng mga thinkers di mo sa bagang mayabang, narinig ko lang sa TikTok. Si Max Weber may sinulat yung Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. Sa madaling salita, parang binabanggit niya doon yung pag-unlad, yung industrialization na nangyari sa West, most likely ay related sa kung paano yung pananaw ng mga protestante daw, mga Christian, mga pinagmulan natin in terms of yung sa mga trabaho. So parang sinasabi nila o nung sumulat na ito ay magkatabi yung pagiging capitalist society ng mga Western societies sa pagiging protestante na talagang kayod, kailangan maging matyaga ka, dumiskarte ka sa sarili mo para umangat ka sa buhay. So tingin ko yun yung namana natin na masyadong madiin yung expectation sa individual. So nakakaligtaan yung kultura, yung society ka nalalagyan mo, ang common, papahirapan ka muna bago ka makaahon. So yun yung mga naglalaro sa isip ko. Di ba pwedeng ma-adjust yung kultura o institutions para yung burden hindi lagi nasa individual. So doon sa sinasabi mo, sir, is bakit maraming mahirap na Pilipino? Sinasagot mo siya sa parang sa perspective ng social factors, cultural and social culture, yun parang dalawa yung nakikita ko Yeah. Pero ayun nga, yung sinasabi mo kung baka pwedeng parang ma-consider na wag lang din dun sa puro diskarte. Agree ako dun kasi tawag dito, sa panahon natin ngayon, nagliliparan yung mga yung mga influencers, mga financial manifest. Manifest yung patungkol sa claim mo lang yan. Patungkol sa kaperahan na mayaman, which is agree din ako sa kanila.
Na agree din ako sa kanila sa perspective, ako naman sa perspective na naniniwala din kasi ako sa perspective ng nandoon na, which is mga mayayaman na like sina Chinkitan, sa yung mga Pinoy na sino yung interview ni Tony G. Hindi. Tao ba to? Oh, tao Interview. Sino tayo yung interview ni yung INC? Excuse me lang pare excuse me. INC? Hindi ko kailangan. O basta yun, si Ramon Ang ba yun? Ano yun eh, head ng SMB. Oh, yun nga. Si Ramon Ang. Si Ramon Ang, yung mga tycoon, top, mga tycoon, billionaires. Top mga millionaires sa Pilipinas. Naniniwala ako dun sa mga perspective nila o sa mindset nila. Kasi ang i-shot mo. Ang sinasabi nila na ulit-ulit o magkakalita sila, bakit marami naghihirap, hindi man specifically Pilipino, is yung employee mindset. So yun. Okay. Tapos yung sinasabi na kumakalat ngayon na matrix o yung system ng system ng mundo o system ng isang bansa na aral ka, trabaho ka as employee. Paikot-ikot lang yun. Tapos train mo yung anak mo, aral, trabaho bilang empleyado. Ulit lang yun na parang slave ka ng government o slave ka ng isang institusyon. Cycle lang siya. Sabi nga ng iba, parang alipin ng kapitalistang sistema. Di ba kapag tumugin ako dito, sir, hindi naman ako i-rental, sir. Narinig ko lang yun. Parang hinubar rin. Medyo capitalist pa rin yung mindset ko. Hindi naman tayo. So yun. So tatlo yun eh. Employee mindset, yung matrix o yung system na tinatawag nila, plus financial literacy. Wala yung ganun yung Pinoy. Kaya marami naghihirap. Which is, kinot ko lang to, tsaka yun din yung pinaniniwala ako. Galing din sa mga rich people na nandun sa ganun level.